Ang misteryo ng gintong puso at ang kanyang kapahamakan. Ang kwento ng gintong puso at ang kanyang kapahamakan. Ito ang kwento ng isang platero, mag-aalahas, na sagana sa yaman at hindi niya ito ipinagdadamot. Sa halip na ipunin, ginamit niya ang kanyang kayamanan upang tulungan ang mga mahihirap, ulila, at walang kayang kababaihan sa nayon. Nagbigay siya sa kanila ng hanap buhay. Ngunit nang sumapit ang kamatayan ng platero at dinala siya sa libingan upang ilibing, isang kaganapan na nakapangingilabot ang naganap. Nakita ng mga tao ang pangyayari at natakot sila, kaya't ang ilan ay nawalan ng ulirat. Sa harap ng lahat, ang mukha ng platero ay biglang nagbago at naging mukhang baboy. Napakasamnyang tingnan, kaya't mahirap nang tumayo sa tabi niya ang mga tao. Wala nang nagkaroon ng lakas ng loob na buhatin ang platero at ilagay siya sa loob ng libingan. Ang kanyang mga anak ay umiyak ng walang humpay, bakit nangyari ito sa aming butihing ama? Nang malaman nila ang katotohanan tungkol sa kanilang ama, hindi na sila makatingin sa ibang tao. Ano ba ang kasalanan ng platero na ginawa niyang aral sa mundo pagkatapos niyang mamatay? Para malaman ito, kailangan mong panoorin ang aming buong video, dahil ginagawa ng lahat ang pagkakamaling ito, at itinuturing pa itong kabutihan, gayong ito ay kasalanan. Kaya mga kaibigan, kumuha kayo ng aral mula sa kwentong ito. Ito ang kwento ng isang nayon kung saan karamihan ay mahihirap na tao. Ang karamihan sa hanapbuhay ng mga tao ay nakasalalay sa pagsasaka. Nag-aalaga sila ng mga hayop sa kanilang mga tahanan. Ang mga kababaihan ay nagdadala ng pagkain para sa mga hayop, at ang mga kalalakihan ay nagtatrabaho upang pakainin ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya. Napakahirap ng mga tao sa nayon na ito kaya't nahihirapan silang papasukin ang kanilang mga anak sa paaralan. Hindi nila sila mabigyan ng mataas na edukasyon. Sa nayon ding ito, may isang platero, mag-aalahas, na nagngangalang Shaukat Ali. Nagpakasal siya sa isang mahirap na babae mula sa nayon at buong buhay niyang ikinatuwa ang pagsasama nila. Hindi niya kailanman inalipusta ang babae dahil sa kanyang mahirap na kalagayan o kahirapan, at hindi rin niya kailanman pinaramdam sa kanya ang anumang kakulangan. Ang pag-ugali ni Shaukat Ali na ito ay nakapagpaibig sa mga taga-nayon sa kanya. Ang totoo, umibig si Shaukat Ali sa mahirap na babae, at dahil sa pag-ibig, nakalimutan niya ang lahat. Pagkaraan ng isang taon ng kasal, binyayaan siya ng Diyos ng 2 kambal na lalaki, at pagkatapos ay sunod-sunod siyang naging ama ng 4 na anak na lalaki. Natupad ang kanyang buhay. Araw-araw, lumalaki ang kanyang negosyo. Noong una, mayroon siyang maliit na tindahan ng grocery. Pagkatapos, sa gabi, nagsimula siyang matuto ng paggawa ng ginto sa isang lalaki. Maraming oras ang ginugol niya kasama ang platero na iyon at natutunan ang lahat ng trabaho na may kaugnayan sa ginto. Nang magbigay ng biyaya ang Diyos sa kanyang negosyo, nagsimula siyang gumawa ng ginto para sa kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang kalagayan. Siya ang itinuturing na pinakamayaman na tao sa nayon. Ngayon, lumalaki na ang kanyang mga anak. Nais ng platero na gumawa ng isang bagay para sa kanyang mga anak bago siya mamatay upang hindi na sila kailanman kailangang mamalimos sa sinuman. Kaya't araw at gabi, inuubos niya ang kanyang oras sa kanyang trabaho. Kasabay nito, tinutulungan din niya ang mga tao sa nayon. Nang lumawak ang kanyang negosyo, bumili siya ng maraming lupa sa nayon at nagtanim ng maraming butil. Nang hinog na ang ani, hinati niya ang kalahati ng ani sa mga mahihirap na tao sa nayon at nakakuha ng kanilang mga dasal. Sinasabi ng lahat sa nayon na bigyan nawa ng Diyos ang lahat ng ina ng anak na tulad ni Shaukat Ali, na ganoon kaawa sa mga mahihirap. Isang araw, nag-anunsyo si Shaukat Ali na naging usap-usapan ang pangalan niya sa lahat. Nangyari na sa nakalipas na mga araw, sobra-sobra ang pag-ulan sa nayon. Dahil sa dumaraming dami ng ulan, tumaas ang lamig. Nagsimulang mamatay ang mga hayop ng mga tao, at nasira din ang ani ng mga tao dahil sa ulan. Umiyak ang mga mahihirap na tao habang hawak ang kanilang mga ulo. O Diyos, saan na kami pupunta, kaming mga mahihirap? Nasira ang aming mga pananim. Napanis din ang aming mga hayop. Ang ulan na ito ay dapat na biyaya. Ngunit ito ay bumabagsak bilang kaparusahan para sa amin. O Diyos, itigil mo na ang ulan na ito. Hindi na namin kayang tiisin ang iyong awa. Pagkatapos ng 2 linggo, huminto ang ulan. Ngunit sa panahong iyon, nagkaroon na ng pagkasira sa lahat ng dako. Ang umiiyak at naghihinagpis ay nasa lahat ng dako.
Pagkatapos, isang Biyernes, pagkatapos ng pagdarasal ng Biyernes, nag-anunsyo si Shaukat Ali sa moske na gusto niyang makipagkita sa mga taga-Nayon. Siya ay maraming dalaga at kababaihan ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Lumawak ang ngiti ni Shaukat Ali nang makita ang tanawing ito. Inanyayahan niya ang lahat ng mga babae at dalaga na yon na tumayo sa isang gilid at sinabi, "May talento kayo sa inyong mga kamay. Ibig sabihin, ginto ang inyong mga kamay. Maaari ninyong gawing ginto ang putik sa pamamagitan ng inyong talento. Kung sasabihin ko sa inyo na gagawin ko kayong may kakayahan na kumita ng inyong sariling kabuhayan habang nasa bahay, sang-ayon ba kayo sa ideyang ito?" Masiglang tumango ang mga babae. "Sang-ayon kami sa inyong sinasabi. Sabihin niyo sa amin kung ano ang kailangan naming gawin." Sabi ni Shaukat Ali, "Bibigyan ko ng makina ng pananahi o pera para sa utang ang mga kababaihang marunong manahi at magborda. At ang iba pang kababaihan na gustong gawin ang trabahong ito, o ang mga dalaga na gustong mag-aral, o ang sinumang gustong gumawa ng anumang trabaho, bibigyan ko sila ng halaga para sa utang na kailangan nilang bayaran ng paunti-unti bawat buwan." Sa ganitong paraan, magsisimula ang negosyo ng mga kababaihan, at hindi sila mahihirapan sa pagbabayad ng utang. Ang halaga ng pagbabayad ng utang na sinabi ni Shaukat Ali ay napakaliit. Kung magpapatuloy ang pananahi at pagbuburda ng mga kababaihan, madali nilang mababayaran ang utang. Ngunit mayroong isang problema, lahat ng tao sa Nayon ay mahirap. Sino ngayon ang magpapatahi o magpapaburda sa kanila? Nang tanungin si Shaukat Ali tungkol dito, sinabi niya ang solusyon sa problemang ito. Sinabi niya, "Bibigyan ko kayo ng trabaho sa isang bautike sa lungsod. Ang iba ay nakasalalay na sa inyo. Kung maganda ang kalidad ng inyong trabaho at kung masisipag kayo, maaari ninyong isulong ang inyong trabaho." Nakipag-usap si Shaukat Ali sa ilang nagtitinda sa lungsod at binigyan nila ng trabaho ang mga kababaihan. Ang Diyos ay nagbigay ng talento at kalinisan sa kamay ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan sa Nayon ay simpleng tao, ngunit sila ay napakatalino na nauunawaan nila ng mabuti ang disenyo na minsan lang nilang makita at ang sinabi sa kanila ng may-ari ng bautike. Ang mga may-ari ng bautike ay nagbigay ng pera kay Shaukat Ali, at siya ang nagbigay ng bahagi ng mga babae, at ang isang bahagi ng pera ay itinago niya bilang utang. Hindi tumutol ang mga babae at dalaga, at hindi rin ang kanilang mga pamilya. Masaya ang kanilang mga asawa, ama, anak, at kapatid na lalaki na kahit hindi sila magtrabaho, o kahit hindi maganda ang ani, hindi sila magugutom dahil ginawa ni Shaukat Ali na may kakayahan ang mga babae sa kanilang mga pamilya na pakainin ang kanilang sarili at ang lahat ng miyembro ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ng interes ang iba pang dalaga sa Nayon. Nagsimula rin silang magtrabaho sa pamamagitan ng pag-aaral ng pananahi. Ang isang kwarto sa malaking bahay ni Shaukat Ali ay hiwalay. Sa kwartong iyon, tinawag niya ang bawat babae at ibinigay ang kanilang kinita, at ibinalik ng babae ang halaga ng utang ng may kasiyahan. Sa Nayon din ito, may isang babae na nagngangalang Radyo. Siya ay isang babae na may masamang negosyo. Siya ay masama. Napakaganda niya. Nahihiya ang buwan sa pagtingin sa kanya. Ginamit ni Radyo ang kanyang kagandahan ng hindi tama. Sa kanyang kabataan, inakit niya ang maraming lalaki sa Nayon. Pagkatapos, isang araw, nakilala niya ang katulong ng isang Chaudhary, may-ari ng lupa, na nakatira sa kabilang Nayon. Siya ay isang obra maestra ng kagandahang panlalaki. Labis na naakit si Radyo nang makita siya. Sinabi niya kay Kamran na iiwan niya ang lahat para sa kanya. Ang bawat masamang trabaho, ang bawat masamang ugali. Magpapakasal lang siya sa kanya. Kukunin siya nito. Maligaya siyang titira sa kanyang maliit na bahay. Gugulin niya ang kanyang buhay bilang isang alipin niya. Hindi alam ni Kamran kung anong bugso ng damdamin ang nararamdaman niya. Sa kabila ng pag-alam sa lahat tungkol kay Radyo, pinakasalan niya si Radyo at dinala siya sa kabilang Nayon. Isang araw, sinabi ni Chaudhary kay Kamran na balitaan kong napakaganda ng asawa mo. Dalhin mo siya sa aming malaking bahay minsan. Tingnan ko rin kung ano ang kagandahan niya na labis na pinupuri ng lahat ng kababaihan sa Nayon. Masayang dinala ni Kamran si Radyo doon. Ngunit nang makita ni Chaudhary si Radyo, nagkaroon ng masamang intensyon si Chaudhary. Sinabi niya kay Kamran na iwan si Radyo sa kanya sa loob ng isang gabi. Nagustuhan niya si Radyo. Nagalit si Kamran nang marinig ito. Chaudhary Sahab, alam mo bang pinag-uusapan mo ang tungkol sa aking asawa?
Ngumiti si Chaudhary sa kanyang puso nang makita si Kamran na galit. Alam ko. Ngunit may isang bagay kang nakakalimutan na nang maoperahan ang iyong ina, binigyan kita ng pera na hindi mo pa naibabalik sa akin, kahit na ilang taon na ang nakalipas. Natakot si Kamran. Ibabalik ko po agad. Sabi ni Chaudhary, hindi ko kukunin ang pera sa'yo. Pinatawad ko na yon. Iwan mo lang ang asawa mo sa akin sa loob ng isang gabi. Nagkaroon ng kasakiman sa puso ni Kamran. Iniwan niya si Radyo sa malaking bahay sa pamamagitan ng pagdadahilan, at pagkatapos ay malupit na inabuso ni Chaudhary si Radyo. Parang namatay si Radyo habang nabubuhay. Ang ginawa niya noon ay kusang loob niyang ginawa, at ang nangyari sa kanya ngayon ay sa pilitan, at ginawa ito ng kanyang asawa ng may pahintulot. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat. Ang pinakamamahal niya. Siya ang sumira sa karangalan ng pag-ibig. Ngayon, nagsimula na ang serye. Sa tuwing kailangan ni Kamran ng pera, hihingi siya ng pera kay Chaudhary. Bibigyan siya ni Chaudhary ng higit pa sa kanyang pangangailangan at hindi niya hihingin ang pera pabalik. Hihilingin lang niya na makita si Radyo, kaya't mapipilitan si Kamran na iwan si Radyo sa malaking bahay ni Chaudhary. Naging mahirap na itong tiisin para kay Radyo. Dati, habang nasa maling landas, nakalimutan niya ang lahat ng kabutihan, at ngayon, nang piliin niya ang landas ng kabutihan, nagsimula siyang kamuhian ang kasamaan. Kinamuhian din niya ang kanyang asawa na walang pakialam sa kanyang karangalan. Nang tumanggi si Radyo, galit na sinabi ni Kamran, bakit hindi ka nag-atubili na gawin ang lahat ng ito bago ka ikasal? Umalis si Radyo sa bahay ni Kamran at bumalik. Nagdiborsyo siya kay Kamran. Ngunit pagbalik sa bahay, naging miserable ang kanyang buhay. Nakarinig siya ng panunukso mula sa kanyang mga hipag, at tumanggi ang kanyang mga kapatid na lalaki na panatilihin siya sa bahay. Isang araw, lumapit siya sa platero. Sinabi niya sa kanya, gusto kong magtrabaho. Alam ko kung paano manahi. Kung mabibigyan mo ako ng pera, makakabili ako ng makinang pananahi at bubuhay sa aking sarili. Tiningnan siya ng platero mula ulo hanggang paa. Alam din niya ng mabuti ang tungkol kay Radyo. Napakaganda at bata mo. Bakit kailangan mong magtrabaho at bawasan ang iyong kagandahan? Nagulat si Radyo sa kakaibang sinabi ng platero. Platero G, anong klaseng bagay ang sinasabi mo? Naunawaan din ng platero na malaki ang nagbago kay Radyo. Hindi na siya katulad ng dati. Kaya't binago rin ni Shaukat Ali ang kanyang saloobin. Sinasabi ko lang na hindi ka sanay sa lahat ng ganitong trabaho. Paano mo gagawin ang lahat ng ito? Platero G, kapag ang isang tao ay nasa mga bato ng panahon, ginagawa niya ang lahat ng hindi niya naisip na gagawin sa isang panaginip. Huwag kang mag-alala sa akin. Kung mabibigyan mo ako ng utang, magiging kabutihan mo yon. Hindi lamang binigyan ng platero si Radyo ng makinang pananahi sa utang, kundi binigyan din siya ng kwarto na matitirahan. Sa malaking bahay, mayroong hiwalay na mga quarters para sa mga katulong. Isang kwarto ang ibinigay din kay Radyo. Masayang-masaya si Radyo at hindi napapagod sa pasasalamat sa platero. Ginawa niya ang kanyang buong makakaya upang mapanalunan ang puso ng asawa ng platero upang mapanatili siya sa bahay magpakailanman. Bukod dito, walang masamang intensyon sa puso ni Radyo. Hindi siya magnanakaw at ngayon, mula nang makahanap siya ng lugar, hindi na siya bumalik sa kanyang bahay upang manatili. Sa mga araw na ito, isang babae pa sa nayon ang dumating sa malaking bahay bilang isang walang-wala. Siya ay isang balong babae. Napakabata niya ng ikasal at pagkatapos ng 5 taon ng kasal, namatay ang kanyang asawa. Hindi siya binyayaan ng Diyos ng anak. Lumapit din siya, ang katotohanan at ang kakilakilabot na wakas, ang pagbubunyag at ang parusa. Nang makaalis ang lahat, pumasok muli si Radyo sa kwartong iyon. Sinabi sa kanya ng platero, Radyo, hindi nagustuhan ng mga may-ari ang mga damit mo. Sa katunayan, galit na galit sila at sinira mo raw ang lahat ng damit. Humihingi sila ngayon ng bayad. Ngayon, paano mo sila babayaran? Nag-alala si Radyo. Ano po ang sinasabi niyo? Sir, napakaganda po ng gawa ko. Bakit hindi nila nagustuhan? At isa po akong mahirap na babae. Nag-iisa lang po ako. Nangutang ako sa inyo para mabili ang makinang panahi. Kailangan ko pa kayong bayaran. Paano ko ngayon sila mabibigyan ng pera? Umiyak ng husto si Radyo. Ang ingay ng kanyang pag-iyak ay umaabot hanggang sa labas.
Narinig ng bagong dating na babaeng balo sa malaking bahay, na si Sakina, ang boses ni Radyo. Nagbigay din siya ng mga damit sa platero noong nakaraang araw para manahin. Ngayon, pumunta din siya sa kwarto ng platero upang magtanong tungkol sa kanyang mga damit. Nang malapit na siya sa kwarto, pinigilan siya ng katulong at sinabing, "Abala pa po ang amo. Maaari kayong pumasok maya-maya." Nagulat si Sakina. Naririnig niya ang pag-iyak ni Radyo mula sa kwarto. Kung kaya niyang kausapin si Radyo, bakit hindi siya? Nag-alala siya sa kanyang puso kung ano ang nangyayari. Nang umalis ang katulong, lumapit si Sakina doon. Nakasara ang pinto mula sa loob. Nang iaabot ni Sakina ang kamay para kumatok, narinig niya ang galit na boses ng platero mula sa loob. "Sinabi ko na ring huwag akong gambalain kapag abala ako. Kung magagalit ako, sisantehin ko kayo." Natakot si Sakina nang marinig ito. Kung malalaman ng amo na siya si Sakina, sisantehin siya nito palabas ng malaking bahay. Pagkatapos, narinig niya ang sigaw ni Radyo. May isang bintana sa kwarto na bahagyang nakabukas palabas. Nagkaroon ng kuryosidad sa puso ni Sakina. Sumilip siya ng kaunti sa bintana, at parang tumalon ang puso niya sa kanyang lalamunan. Hindi niya nakayanan ang tanawin at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Mabilis ang kanyang paghinga. Labis siyang natakot. Sobrang takot niya kaya gusto niyang tumakas palayo. Lumipas ang ilang sandali nang makita niyang bumalik si Radyo. Tiningnan ng maigi ni Sakina ang mukha nito. May mga ekspresyon ng hindi makapaniwala sa mukha ni Radyo. Mahirap malaman ang kalagayan ng kanyang puso. Sa pagtingin kay Radyo, parang estatwa siya ng bato na walang buhay na naglalakad. Naawa si Sakina kay Radyo sa loob ng isang sandali. Ngunit pagkatapos, nang maalala niya ang nakaraan nitong mga ginawa, nawala ang simpatya ni Sakina kay Radyo. At muli, inisip niyang tama ang platero sa kanyang ginagawa at binaliwala niya si Radyo. Ngayon, madalas na nakikita si Radyo sa kwarto ng platero pagkatapos ng gabi. Pagbalik niya, tinitingnan ng maigi ni Sakina ang mukha nito. Nagsimulang kamuhian ni Sakina si Radyo. Ang bastos na babae. Gaano siya kadegradable para sa kanyang layunin? Binigyan ng platero si Sakina ng mas maraming pera kaysa sa inaasahan niya. Masayang-masaya si Sakina na labis na nagustuhan ang kanyang trabaho. Ngayon, nananahi siya araw at gabi. At ngayon, kalahati na lang ang natitirang utang niya. Ang bait ng platero J. Napakamaalaga. Ngayon, sa araw na matapos ang utang ko, aalis ako sa malaking bahay na ito. Magrerenta ako ng isang maliit na bahay. Sana matapos na lang ang utang na ito. Isang gabi, masama ang pakiramdam ng asawa ng platero. Naglalakad siya sa patio. Nang makita niya si Radyo na papunta sa espesyal na kwarto ng platero kung saan siya nakikipagkita sa mga tao at hindi pinapayagan ang asawa na pumasok. Nagulat ang asawa ng platero. Anong kailangan ni Radyo sa platero ngayong gabi? Nagpatuloy sa paglalakad ang asawa ng platero sa patio sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi bumalik si Radyo. Ngayon, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Pumunta siya sa kwarto ng platero. Lumipas ang ilang sandali. Narinig ang galit na sigaw at malakas na pag-iyak ng asawa ng platero. Nagbigay siya ng sumpa at murahan sa isang tao. Pumunta ang lahat ng katulong sa malaking bahay doon. Hindi pa nila kailanman nakita ang kanilang amo na sumigaw sa sinuman. Sa katunayan, napakabait niya sa kanyang mga katulong. Nagsasalita siya ng may paggalang at kagandahang asal. Ngunit ano ang nangyari ngayon kaya sumisigaw siya ng ganoon at kanino? Nang dumating ang lahat doon, nakita nila si Radyo na nakayuko sa harap ng amo at sinisigawan siya ng amo. Lumapit si Sakina sa amo. Ano ang nangyari, madam? Bakit kayo galit na galit? Nagkamali ba si Radyo? Sinenyasan din ng platero ang kanyang asawa na manahimik at pinapunta siya sa kwarto. Ngunit ayaw niyang umalis doon. Pagkatapos, lumapit ang platero sa kanyang asawa. May ibinulong siya sa kanyang tainga na nanilaw ang kanyang mukha. Tinitignan niya ang kanyang asawa ng may pagkamuhi at minsan ay si Radyo. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang sinabi ng platero sa kanyang asawa. At kung bakit galit ang asawa kay Radyo. Walang sinuman ang nakakaalam kung bakit niya ito sinisiraan. Galit na pumunta ang asawa ng platero sa kanyang kwarto. Sinabi ngayon ng platero kay Radyo, ngayon, itiklop mo ang iyong kumot at umalis sa malaking bahay na ito.
Oh, sir, saan po? Ngumiti ang platero sa kanyang puso at sinabing, dapat inisip mo muna ang lahat ng ito. Ngunit sa oras na ito, ang kasakiman ang nasa iyong ulo. CJ, manatili ka rito ngayong gabi. Ngunit umalis ka rito pagkagising mo. At dalhin mo ang makinang panahin na ito. At ang utang na ibinigay ko sa iyo, hindi ko nababawiin. Pinatawad ko na yon sa iyo. Parang tumaas ang tingin ng lahat sa platero. Tiningnan nila ang platero ng may paggalang. Nagnakaw si Radyo. Nagsinungaling siya. Ano ang ginawa niya na pinalayas siya ng amo sa malaking bahay, at sa kabila ng kanyang pagkakamali, hindi binawi ng amo ang utang, hindi kinuha pabalik ang makinang panahi, ngunit sa halip, pinalabas siya ng may paggalang sa umaga, at nagbigay din sa kanya ng pera upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Tinignan ni Radyo ang platero ng may malalim na tingin at pagkatapos ay umalis doon. Kumalat sa buong nayon ang balita na nagnakaw si Radyo ng isang bagay mula sa amo. Ngunit pinatawad pa rin siya ng amo at ng amo. Nagsimulang tingnan ng mga taga-nayon si Radyo ng may pagkamuhi. Ang masamang babae. Gumagawa siya ng masamang gawain sa buong buhay niya. Masamang asal na babae, at nang makahanap siya ng lugar, hindi pa rin siya tumigil sa kanyang mga kasalanan. Nasa pag-aalinlangan si Sakina. Ano kaya ang nakita ng amo na ganoon siya kagalit? Baka nakita ng amo ang nakita ko. Nanginginig si Sakina sa pag-isip na ito. Ngunit wala na siyang nakitang masama sa kanyang amo na mag-isip siyang masama tungkol sa kanya. Maraming babae sa nayon na nangutang sa platero. Pumapasok silang lahat sa kwarto. Nagugugol ng ilang sandali at pagkatapos ay umalis doon na may dalang pera. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na pumasok ang asawa ng platero sa kanyang kwarto. Sa katunayan, mas tahimik na siya ngayon kaysa dati. Palagi siyang tahimik at parang nawawala. Ang mga anak ng platero ay tumatanda na rin. Ngayon, ang mga babae mula sa ibang nayon ay dumarating din sa kanila para humingi ng tulong. Sabi ng platero, ang mga lalaki ay maaaring magtrabaho sa pagsasaka. Maaari nilang buhayin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ngunit ang mga babae, hindi sila maaaring lumabas ng bahay. Kung dumating ang mahirap na panahon, kailangan nilang maging may kasanayan upang buhayin ang kanilang sarili. Ang mga salitang ito ng platero ay nanalo sa puso ng mga tao. Nang nabayaran na ni Sakina ang lahat ng kanyang utang, nang magsalita siya tungkol sa pag-alis sa malaking bahay, tinawag siya ng platero sa kanya. Kapatid, makinig ka muna sa akin bago ka umalis. Nang pumasok si Sakina sa kwarto ng platero, sinabi ng platero, "Oh, kapatid, may nasaktan ba sayo? May reklamo ka ba sa akin, kaya ka nagsasalita tungkol sa pag-alis?" Walang sala na umiling si Sakina. "Hindi po, sir, wala po akong reklamo sa inyo. Gusto ko lang na magrenta ng bahay at magsimula ng bagong buhay." Sinabi ni Sakina ang nasa kanyang puso. Sa katunayan, gusto niyang magpakasal sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa kanya, kailangan niyang lumabas sa malaking bahay na ito para makapag-asawa sa pangalawang pagkakataon. Kung siya ay malaya, kung siya ay walang asawa, walang sinuman ang tatangging hawakan ang kanyang kamay. Tiningnan ng maigi ng platero si Sakina. At pagkatapos, may nangyari na nagpasiklab sa kaluluwa ni Sakina hanggang sa kaibuturan. Ito ay naging isang araw ng paghuhukom para sa kanya. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makasigaw. Gusto niyang umiyak, magalit. Ngunit wala siyang magawa. Kung magsasalita siya, magagalit, magiging eskandalo siya. Kinabukasan, umalis siya sa malaking bahay na ito, dala ang kanyang mahahalagang gamit nang hindi nagsasabi sa sinuman. At pagkatapos, nagrenta siya ng isang maliit na bahay malayo sa malaking bahay. 2 buwan lang ang lumipas nang magpahayag ng pagnanais ang isang lalaki na magpakasal sa kanya. Tinanggap ni Sakina ang kanyang kahilingan ng walang anumang tanong at nagpakasal sa kanya. Sa tuwing nakikita niya ang mga babae at dalaga na pupunta sa platero para humingi ng tulong, tumitigil siya sa pagsasalita. Kung magsasalita siya, magiging eskandalo siya. Ang kanyang sariling karangalan ang masisira. Naisip niya na noong araw na tumahimik siya dahil kay Radyo, nagkamali siya. Inabuso niya si Radyo. Siya lang ang saksi na hindi nagkasala si Radyo. Ngunit sa pagtahimik, ibinagsak din niya ang sarili sa kanyang sariling paningin. Iyon din ay isang araw ng abala ang lahat sa kanilang trabaho. Pagkatapos, narinig ang iyakan mula sa malaking bahay ng platero. Tumakbo ang lahat doon. Lumabas na namatay ang platero.
At pagkatapos, nagsimulang mag-anunsyo ng kamatayan ng Platero sa lahat ng dako. Nagulat ang mga taga-Nayon. Ayos lang ang Platero hanggang kahapon. Ano ang nangyari bigla? Sinabi ng asawa ng Platero na inatakihan siya sa puso. Hating gabi na nang nagsimula siyang umungol sa sakit. Bumalik ako, dala ang tubig para sa kanya at nakita kong patay na siya. Parang nagluksa ang Nayon. Ang lahat ay umiiyak. Masama ang kalagayan ng lahat dahil sa kalungkutan at sakit. Ngunit may ilang tao na may kapayapaan sa kanilang mukha. Kalmado sila. Parang walang pakialam sa kanila ang pagkamatay ng Platero. Mas marami sa kanila ang mga babae na tinulungan ng Platero. Ngunit wala pa ring kalungkutan sa kanila sa kanyang pagkamatay. Inanunsyo din ang funeral prayer ng Platero. Nang dalhin siya sa sementeryo para ilibing, binuhat ng 4 niyang anak ang bangkay ng kanilang ama. Patuloy na umaagos ang luha mula sa kanilang mga mata. Halos hindi na makita ng asawa ng Platero sa kakaiyak. Nang makarating sila sa sementeryo, at pagkatapos manalangin sa libing, nang balak ng mga anak ng Platero na ilibing siya, biglang may nakita silang tanawin na nakatakot sa lahat. Sa harap ng lahat, naging baboy ang mukha ng Platero, at nagsimulang lumabas ang marurumi at mabahong uod mula sa kanyang bibig, na kumalat sa buong katawan niya. Nagsimulang sumigaw ang lahat nang may takot nang makita ang tanawing ito. Habang ang puso ng ilang mahihinang tao ay tumigil sa pagtibok. Ano ang nangyari sa isang kasing ganda at mabait na tao tulad ng Platero? Bakit siya nakakuha ng ganoong matinding parusa pagkamatay niya? Ano ba ang ginawa niya? Tumingin ang imam sa kanyang mga anak. Anak, maaari mo bang sabihin kung anong kasalanan ang ginawa ng iyong ama sa kanyang buhay na naging ganito ang kanyang kalagayan? Umiling ang mga anak. Hindi. Napakabait ng aming ama. Isang tagapagligtas ng mga mahihirap. Paano siya makakagawa ng anumang masamang gawain? Hindi maaaring maging mali ang aming ama, sabi nila habang umiiyak. Sabi ng imam, ilibing ninyo agad ang bangkay. Napakasama na ng kalagayan ng bangkay. Nagsimulang lumabas ang sobrang baho mula sa bangkay, parang nabubulok ang bangkay sa loob ng maraming taon. Tinakpan ng mga tao ang kanilang ilong. Napakasama ng kalagayan ng Platero. Naging napakatakot niya kaya't nag-atubili ang kanyang mga anak na lumapit sa kanya. Naging napakahirap para sa kanila na buhatin ang kanilang ama at ilibing siya. Isang tanong lang ang nasa isip ng lahat, bakit nangyari ito sa Platero? Ano ang kasalanan na ginawa niya? Dumating doon si Radyo. Pinalayas ng mga taga-Nayon si Radyo sa Nayon. Sumilong siya sa gubat na ito. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng pagkain ng prutas mula sa gubat. Nagsimula siyang manirahan doon sa pamamagitan ng paggawa ng isang kubo. Mula nang palayasin siya ng Platero sa kanyang malaking bahay, tinalikuran siya ng mga taga-Nayon. Ngayon, malakas siyang tumatawa nang makita ang kalagayan ng Platero. Naging masama ang kanyang kalagayan dahil sa kakatawa. Sinigawan siya ng imam nang may galit. Ano ba ang